Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Amen. Thank you, Jesus, for your presence. Oh God, thank you for your love. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord, in spirit and in truth, O Lord, my God. Hallelujah. Abba, my Father, my Lord, and my God. Thank you for your presence in this place, oh. Hallelujah. Thank you for the forgiveness of our sins, my Lord. Thank you for your mercy. Oh, Tokurada Sata Kadabayaha. Kandaraba, Abba, Father, my Lord and my God. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, my Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. You are worthy to be praised, O God. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Cover us all with your precious blood, with your power. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Glory to your name, O God. Glory to your name. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Glory to your name, O Lord, my God. Chukura da satakaya da baba. Amen. Glory to your name, O Lord. Hallelujah. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, my Lord and my God. Amen. God bless you. Good morning, brothers and sisters. Amen. Praise God. Good morning, Brother Nick. Amen. Praise God. Hallelujah. Everybody. Praise the Lord. God bless you all. Thank you for your time, for watching. Amen. The Lord will bless you. Praise the Lord. So before we start, amen, this morning we have an announcement for next Sunday. Amen. Next Sunday we have a guest speaker. Amen. Praise God. And Brother Nick will introduce him to us next Sunday. Amen. Praise God. And he is Brother Nick, younger brother, pastoring a growing church in the Philippines. Amen. Praise God. And I'm gonna invite you again next Sunday to watch our live stream. Amen. To attend, to hear the word of God in the Bible assured us. Amen. Praise the Lord, that God will bless our lives. If we continue in faith, there is only one conclusion. In the Bible, we can reach, amen, the dwelling place in heaven. That is the promise of the Lord. And you know that if God has promised to us, He is willing and He is able also to perform. So don't forget, next Sunday we have a guest speaker. Amen. Praise the Lord. And let's invite our friend to, amen, to watch our live stream next Sunday. Amen. Praise God. And the Lord will bless our lives. God bless you all.
And without any further delay, church, amen, let's open our Bible in the book of Revelation, chapter 21, verse 27. Praise God. Revelation 21, verse 27. Okay, if you have a Bible, please open with me and let's read it. Praise the Lord. Let's read it together. Revelation 21, verse 27. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Okay, I'm gonna share to you this morning about the abominations. What is abomination in the Bible? Praise God. The Lord will bless you. Thank you for watching. Amen. God bless you all. Praise the Lord. New Jerusalem is described by John the Beloved in Revelation chapter 21, verse 1 and 2. And in verse 27, he said that, amen, praise the Lord, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abominations, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Let us read verse 1 and verse 2. And I saw a new heaven, praise God, and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. So, amen, New Jerusalem is our eternal home after 1,000 millennial reign. 1,000 years millennial reign. And after the white throne judgment. So, ito po mga kapatid, itong idinidescribe ni John the Beloved dito sa Revelation chapter 21 from verse 1 to 2. Amen. Ito yung magiging tirahan ng lahat ng ligtas na tao from the generation of Eve and Adam until it occurs. Amen. Praise God. At i-describe ito ni Juan, mga kapatid, John the Beloved almost cannot describe the beauty of New Jerusalem. Hindi halos ito, amen, maipaliwanag, mga kapatid. Kaya i-describe niya sa kanya ang pinakamaganda, pinakamalinis, pinakaperpekto na nakita niya, yung isang berhing babae na nakatalagang ikasal sa kanyang asawa na nabibihisa ng damit pangkasal. Kaya i-describe niya ito rito, mga kapatid, sa 21 verse 2, and I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. So wala siyang maisip na pinamagandang bagay na nakita niya. Kaya i-describe niya ito, mga kapatid, doon sa isang babaeng berhin na ikakasal na nabibihisan, amen, haharap sa kanyang, amen, groom, sa kanyang asawang lalaki, mga kapatid. Praise God. Ito yung ipinangako ng Panginoon sa John chapter 14, praise God, verse 1 to 6, na sinasabi ng Panginoon, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Ito yung comfortable encouragement ng Panginoon sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Dahil sabi ng mga alagad, Panginoon, nasa mabigat na pagsubok kami noong mga panahon na yun. Praise God, dahil
nung ma-identify ng gobyerno na sila yung mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon, sila po ay pinag-uusig during the time. And then ang Panginoon matapos na bumangon mula sa mga patay, ito yung kanyang mensahe, farewell message ng Panginoon sa kanyang 12 disciples upang i-comfort ang kanyang mga alagad, na sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong matakot. Amen. Pagkatapos ng inyong mga sakripisyo dito sa lupa, may nakalaan sa inyo sa langit na isang magandang tirahan. Let not your heart be troubled. John chapter 14 verse 1. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Amen. Nangako ang Panginoon. During World War II, si MacArthur, Douglas MacArthur, amen, nung natatalo na ang bansang Pilipinas laban sa imperyo ng Japanese military, mga kapatid, para makakuha siya ng backup sa Amerika, iniwan niya pansamantala yung poste niya sa Pilipinas. At ito'y inilagay niya ang authority, ang responsibilidad sa isang general. Amen, praise God. At si MacArthur ay pumunta ng Australia bago pumunta ng Amerika para kumuha ng backup. Ang pangako niya sa mga military sa Pilipinas, I shall return. Amen. Then after 1 year, mga kapatid, nung makapag-train si MacArthur ng mga panibagong military, bumalik siya at lumanding siya sa Mactan sa Cebu, mga kapatid. So si MacArthur ay isang general, isang mahinang tao na katulad sa atin. Pero tinupad niya yung kanyang pangako, I shall return. So dito, mga kapatid, sa John chapter 14 verse 1 to 6, ang Panginoon ay nangako sa atin. Ang sabi niya, I will, if it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, you know, in the way ye know. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. I told you before, a while ago, that when God has promised, when Jesus Christ has promised, He is able also to perform. Amen. Babalik ang Panginoon, mga kapatid. 100%. Siya ay babalik. Lahat ng palatandaang sinabi niya, amen, nung mag-inquire ang mga disciples ng Panginoon sa Matthew 24, amen, from verse 1, sinabi ng Panginoon, ito ang mga palatandaan na makikita nyo. Ito ang mangyayari, ito yung mga physical, amen, na mau-observe nyo, at lahat yan ay nangyayari na ngayon, mga kapatid. Amen, praise God. So yung mga signs and wonders, praise God, na palatandaan na sinabi ng Panginoon na siya'y babalik, ito po lahat ay nangyayari na ngayon, mga kapatid. Amen. Now, what is abomination? It describes in the Bible, in the book of Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Dahil sinabi ng Panginoon, hindi papasok sa langit. Revelation 21 verse 27. Hindi niya papahintulutan na pumasok sa langit ang sino mang gumagawa ng abomination. Now, what is abomination? It describes in the Bible, in the book of Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. Let us open our Bible in the book of Proverbs chapter 6. Ang Biblia po, balansing aklat ito. Dinidiscuss dito yung kabutihan, amen, yung katwiran, yung kabanalan, yung pagpapala, kaginhawahan. At the same time, dinidiscuss din ang Biblia, mga kapatid, amen, yung kasamaan, yung kasalanan, kalikuan. Balancing aklat ang Biblia. Ipinakikita rito,
ang langit, ipinahikita rin dito ang impyerno. Sinasabi ng Biblia kung ano ang dapat gawin para makapasok tayo sa langit, at sinasabi rin ng Biblia kung ano yung hindi dapat gawin ng isang tao para hindi siya pumunta sa impyerno, mga kapatid. Now, what is abomination? Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Okay. Praise God. These six things doth the Lord hate. So, ang Diyos marunong magalit, mga kapatid. Tandaan natin yan. Ang mukha ng Panginoon, our God is love. I mean, in nature, mga kapatid, God is love. Sa isang banda, sabi ng Biblia, our God is a consuming fire. Ang Diyos ay isang mabangis na apoy na nakakasupok, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya nga, mayroon judgment. Balansi ang Panginoon. Praise God. Amen. Sa Biblia, ang Biblia ito'y batas ng Diyos, mga kapatid. Spiritual law. Sa mundong ito, mayroon 3 batas na pinaiiral. Yung judicial law, yung ginagawa ng congressman, senador, pinipirmahan ng chief executive, presidente, nagiging batas at pinatutupad sa bansa. Ang sino man lumabag doon ay pinarurusahan, mga kapatid. Mayroon tayong tinatawag na na ceremonial law, yan yung kapangyarihan ng simbahan, na ibinigay ng state dahil mayroong tinatawag tayong separation ng state at religion. Praise God. Ang pinakamataas na uri ng batas, ang Biblia. Kaya nga makikita nyo lahat ng presidente, lahat ng general, lahat ng judges, mga kapatid, pag sila i-empowered para gampanan yung kanilang posisyon, yung kanilang mga pagiging judge, pagiging general, pagiging presidente, nakapatong ang kamay nila sa Biblia habang sila'y nanunumpa. Dahil, mga kapatid, alam nila, inuunor nila na ang pinakamataas na uri ng batas sa mundong ito ay ang Biblia, ang salita ng Diyos. Okay, verse 16, Proverbs chapter 6. These 6 things that the Lord hate, Yea, 7 are an abomination unto him. Number 1, proud look, a lying tongue, in hands that shed innocent blood, an heart that deviseth wicked imaginations, feet that swift in running to mischief, and false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Amen. Praise God. There are 7 abominations in the sights of the Lord. Ito yung in-specify ng Biblia na pag ang isang tao mayroong kargang ganito sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, sa kanyang pag-uugali, sigurado hindi siya papasok doon sa kaharian ng Diyos. Revelation 21:27. Amen. So gusto kong i-discuss ito sa inyo kasi minsan, ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, iniwan niya yung bisyo, iniwan niya yung pambababae, iniwan niya yung sugal, pero meron siyang isang bagay na hindi maiwanan, praise God, na kinasusuklaman ng Diyos. At iyon ang i-discuss natin ngayon, mga kapatid. Number 1, proud look. Proud look. Yung mapagmataas sa kanyang sarili. Dahil marahil siya ay established na, dahil siya ay mayaman na, may impluwensya na, ang tingin niya sa kanyang sarili ay mataas, mga kapatid. At hindi ang Panginoon. Kasi sa atin, ang prinsipyo natin bilang mga mananampalataya, si Kristo ang itinataas natin sa ating buhay. Kung tayo'y pinagpala, kinakailangan si Kristo ang maitaas. Kung tayo'y naapi, mga kapatid, dapat si Kristo pa rin ang maitataas. Okay, 2 Timothy chapter 3, verse 2, praise God, up to verse 4. 2 Timothy chapter 2, from verse 2 until verse 4. Okay, Bible study ang aking ginagawa ngayon, mga kapatid. Chapter 2, 2 Timothy chapter 3, verse 2. Okay.
For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affections, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. For of this sort are they which creep into houses and lead captive silly woman, laden, amen, laden with sins, lead away with divers lust, ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth. So this is the signs of the last days. Amen. Now, sa verse 1, know also that in the last days perilous times shall come. Napaka mapanganib ng ating panahon ngayon. Praise God. Mapanganib sa huling araw. Ito ang kondisyon ng mga tao. So this is the 7 abomination in the sight of the Lord na sinasabi ng Biblia na hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Proud look. Number 2, lying tongue. Di lang sinungaling, mga kapatid. John chapter 8 verse 41 to 44. Ganito ang sinabi ng Panginoon sa mga relihiyosong tao na ipinagmamalaki nila na sila'y binhi at anak ni Abraham at hindi sila nagkakasala, mga kapatid. Ganito ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 41. Okay. Verse 41, Ye do the deeds of your father. Then said they to him, Amen, we be not born of fornication, we have one Father, even God. Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but God sent me. Why do ye not understand my speech, even because ye cannot hear my words? Ye are of your father the devil, in the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth. Amen. Because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Amen. So itong mga taong ito, hindi itong mga unbeliever, mga kapatid. Ang kausap ng Panginoon dito, mga Israelites, mga religious leader, mga kapatid. Sila yung nangangasiwa sa templo, sila yung nangangaral sa mga tao, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Na ipinipilit nila sa Panginoon na hindi kami ipinanganak sa pagkakasala, mga anak kami ni Abraham, ang ama namin ang Diyos. Pero nung sinuri sila ng Panginoon, nakita ng Panginoon sa kanila yung isa sa 7 abomination in the sight of the Lord. Amen. Sabi ng Panginoon, you seek to kill me because my words has no place in your heart. Amen. Nung gusto ng Panginoon na tamnan ang puso nila ng mga salita ng Diyos, mga kapatid, rejected sa puso nila ang salita ng Diyos kasi mayroon silang sariling paniniwala. Amen. Meron silang sariling kultura na ayaw nilang palitan, ayaw nilang matouch kasi ang alam nila yun ang tama. Yun ang masakit doon, mga kapatid. Amen. Na dahil alam nila na yung kultura nilang yun ang tama, mga kapatid. Ito na, ang Panginoon na ang kausap nila. Sinasabi ang katotohanan, ang totoo na dapat nilang gawin. Amen, kinukontra nila dahil may kultura silang sariling kinalakihan, kaugalian, na iniisip nilang iyon ang tama, mga kapatid. So all liars go to hell. It is very specific, written in the Bible. All liars go to hell. Walang white lie, mga kapatid, na sinasabi ng mga politician, na kunti lang naman, mga kapatid. Pag sinabi ng Biblia ang kasinungalingan, talagang kasinungalingan yan, mga kapatid. Your opinion does not matter.
Praise the Lord. Lying tongue. Number 3, hands that shed innocent blood. Genesis chapter 4 verse 8 to 11. The story of Cain and Abel. Amen. The first murder that was happening on this planet. Amen. Came from the core of the family. Because during the time, amen, Adam and Eve became unbeliever because of their sins. Committing sin, amen, during the first dispensation of time, amen, praise God, and because, amen, nakinig sila sa doktrina ni Satanas, gumawa sila ng kasamaan, nilabag nila ang batas ng Diyos, praise God, sa kabila ng provision na lahat sa inyo ito, amen, maliban dito sa property ng Diyos, personal property ng Diyos, sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ang posisyon nila ang bantayan nyo, alagaan nyo yan, pinakialaman nila mga kapatid. So nag-iisang batas ng Diyos na wag nyong sabi ng Panginoon, wag nyong gagalawin, kundi alagaan nyo, lahat sa inyo na yan. Kumbaga 99% sa inyo, 1% lang ang sa Diyos mga kapatid. Amen, pinakialaman pa nila, kaya pumasok ang kasalanan, praise God, sa Romans chapter 5, sabi roon, because of one man, sin entered into the world, in death by sin. So, the judgment of God for the sins of Adam and Eve is the expulsion from the Garden of Eden. Then during that time, Cain, amen, was born unbeliever, mga kapatid. Because of Adam's disobedience, all men are born in sin. Praise God. So, unbeliever na ang tao noon, mula nang ipanganak si Cain at Abel. Hanggang ngayon, ang tao unbeliever, maliban mga kapatid, na ikaw ay mabaptize in the name of Jesus Christ, magsisi ka, talikuran mo ang kasalanan mo, ma-filled ka ng Holy Ghost, doon ka mababalik at marirestore ang tamang relasyon mo sa Diyos. Amen. Otherwise, sa Revelation 21:8, sa lahat ng hindi mananampalataya at sa lahat ng kasuklam-suklam, Revelation 21:8, amen, sabi rito, but the fearful and unbelieving, in the abominable, in murderers, in whoremongers, in sorcerers, idolaters, in liars, shall have their part in the lake which burneth with fire, and brimstone, which is the second death. Parurusahan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Heart that keepeth wicked imaginations. Number 4. Genesis chapter 6 verse 5 to 7. Amen. Ito yung story during the second dispensation of innocence. Amen. Praise God. Sa panahon ito ni Noah. Amen. Yung mga tao doon hindi na nag-iisip ng mabuti para sa kanilang kapwa, mga kapatid. Ang laman ng kanilang puso ay pawang masama. Amen. Genesis chapter 6 in verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and was that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both men and beasts, in the creeping thing and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. So before the flood, before the destruction of the flood, mga kapatid, sa panahon ni Noah, ito ang nasumpungan ng Panginoon sa puso ng mga tao. Wala nang gumagawa ng mabuti. There is none righteous, no, not one. Amen. Ngayon, ganun din, mag-obserba ka sa kapaligiran, mga kapatid. Mag-obserba ka sa kapaligiran. Ang mga tao, wala nang nag-iisip ng kabutihan. Niyakap nila ang doktrina ng mundo, mga kapatid. Kung ano lang yung makakapagpasarap sa laman nila, iyon ang ginagawa nila. Yung kukontra doon, mga kapatid, itinuturing nilang kaaway. Iyon ang eksaktong nangyari sa panahon before Noah's flood. In the history, it will repeat itself.
It is destined. History is destined to repeat itself. Sinabi ng Panginoon yan. As the days of Noah were, so shall also the son of the coming of the Son of Man be. Ganon uli ang mangyayari, mga kapatid. Amen. Number 5, feet that swift, running to mischief. James chapter 1 verse 19 to 21. Mga tao na nagmamadali, mga kapatid, gumawa ng kasamaan. Praise God. James chapter 1 verse 19. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore, lay apart of filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Amen. So this is number 5 out of 7 abomination in the sight of the Lord. And number 6, false witness that speaketh lies. Amen. False witness that speaketh lies. Ephesians chapter 4 verse 24 to 32. Amen. Specifically, amen, in-identify ni Pablo rito sa kanyang epistle sa mga taga-Epesos. Amen. Yung isa sa kinasusuklaman ng Diyos, mga kapatid. False witness, dahil galit ka lang sa tao, gagawa ka ng kwento, na kasinungalingan, praise God, para idiin yung taong kinasusuklaman mo, para kamuhian ng kapwa mo masamang tao, at sa harapan ng Diyos, sabi ng Biblia, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Kapag ganyan ang laman ng puso natin, mga kapatid. Isa yan sa kinasusuklaman ng Panginoon. Then number 7, he that soweth discord among brethren, mga kapatid. Yung taong nagtatanim, naghahatid, dumapit, sabi sa Biblia. Sisiraan mo ang iyong kapwa para umangat ka, ituturn down mo ang iyong kapwa para bumaho siya sa paningin ng tao at ikaw ang bumango. Amen. Dahil hindi natin matanggap, mga kapatid, minsan, amen, praise God, na may mga taong, amen, praise the Lord. Kasi nga ang tao, mga kapatid, may kanya-kanyang personality. May mga tao maging sa simbahan na pag hindi nila ka-rhyme, amen, yung ugali ng tao, itinuturing nilang kaaway, mga kapatid. At hinahanapan nila ng butas para siraan. Praise God. So isa yan, mga kapatid, doon sa 7 abomination in the sight of the Lord. He that soweth discord among brethren. Sinisiraan niya yung kapwa, pinag-aaway-away niya, lahat ng mga tao kinikwentuhan niya para magalit doon sa taong kinasusuklaman niya. Amen. Iyon yung sinasabi ko na iniwan mo ang bisyo, pagsusugal, kasino, pambababae, alak, druga. Pero yung isang bagay na itong kinasusuklaman ng Diyos, amen, hindi tayo makatakas dito. Our hands, our tongue, and whole body is given to be organs of God's praise and worship, not for gossip. Ito ang malaking problema sa church world. Amen, yung chismis, ang lakas ng ating signal. Malakas pa sa signal ng internet ni Bill Gates, 5G. Na makarinig lang ng isang negatibong salita, within 24 hours nakakalat na sa buong kongregasyon. Pagpipiestahan na, pag-uusapan na. Amen. Hindi nyo alam na, mga kapatid, na isa yan sa kinasusuklaman ng Diyos.
At pag hindi ka tumakas dyan, iyan ang ginagawa mo hanggang ngayon, namatay ka bigla, igagatong ka ng Panginoon sa impyerno. Doktrina ng Biblia yan, mga kapatid. Hindi yan optional. Hindi yan personal conviction. Hindi yan Christian liberty. Doktrina ng Biblia, naka-specify sa Biblia. Revelation 21:27, Proverbs chapter 6:16 to 19. Ephesians chapter 4, mga kapatid. John chapter 8. At marami pang iba, mga kapatid. Gossiping is one of the 7 abominations in the sight of the Lord. In Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. It says, "The 6 things that the Lord hate, yes, 7 are an abomination unto him. Proud look, lying tongue, heart that deviseth wicked imaginations, a false witness, and he that soweth the scourge," meaning gossiping among brethren. Amen. Meron pong isang story. Amen, isang matandang iglesia na wala ng revival, mga kapatid. Nagkakawatak-watak ang miyembro at nagkasundo yung mga elders doon, pati yung pastor, na mag-invite sila ng evangelist. 3-night crusade revival service para buhayin, mga kapatid, yung namamatay ng revival sa loob ng iglesia. At nagkasundo sila at dumating yung takdang oras, mga kapatid, na mag-i-start sila ng service. Nung inintroduce yung guest speaker na isang evangelist, amen, para ang purpose nila i-revive ang congregation. Sabi nung guest speaker, sabi nung evangelist, "Okay, bago ako mag-preach sa inyong harapan sa gabing ito, gusto kong malaman muna ang bawat isa sa inyo, sino sa inyo ang nakakaalam ng kalooban ng Diyos?" So walang nagtaas ng kamay, mga kapatid. Hinihintay ng evangelist na magtaasan sila ng kamay, walang nagtaas ng kamay. Sabi ng evangelist, "Yamang hindi na ninyo alam ang kalooban ng Diyos, hindi ako magpipreach sa gabing ito. Mag-pray tayong lahat para malaman natin ang kalooban ng Diyos." So nag-pray sila, pinaluhod ng evangelist ang lahat, at nag-pray sila. Natapos ang service, walang preaching. And then, the second night, praise God, yung evangelist ay muling inintroduce ang pastor para mag-preach. Nagtanong uli yung evangelist, "Sino sa inyo dito ang nakakaalam na ng kalooban ng Diyos?" So lahat sila nagtaasan na ng kamay. Sabi ng evangelist, "Yamang alam nyo na ang kalooban ng Diyos, hindi ako na magpipreach ngayong gabi, magpipray tayo ng pasasalamat sa Diyos dahil ipinaalam niya ang kalooban niya sa atin." So natapos ang service, walang preaching, mga kapatid. Kinabukasan, nag-usap yung mga elders sa simbahan. Amen. Last night na, sabi niya, mamayang gabi, hindi pa nagpipreach ang in-invite nating evangelist. Pag siya'y tumayo sa likod ng pulpito at nagtanong uli kung sino ang nakakaalam ng kalooban ng Diyos, ang gawin natin, ang kalahati ng kongregasyon, magtaas ng kamay, at yung kalahati, hindi. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. At ganun nga ang ginawa. For the last time, inintroduce uli ng pastor yung guest speaker. Nagtanong uli yung evangelist, "Sino ngayon sa inyo dito ang nakakaalam na ng kalooban ng Diyos?" Yung kalahati ng kongregasyon nagtaas ng kamay, yung kalahati ay hindi nagtaas. Sabi ng evangelist, mayroong malaking problema sa inyo. Mayroon kayong malaking pagkakabahabahagi. Amen. Mayroon kayong division sa gitna ninyo. Hindi kayo nagkakasundo. Kaya ang kinakailangan, mag-pray tayo para magkaroon ng revival, mga kapatid. So hindi nag-preach yung evangelist, mga kapatid. Nag-pray uli sila, din pagkatapos noon, nagsisi sila sa Panginoon. At doon bumalik ang revival, mga kapatid. Gossiping and judgmentality surely will kill revival and growth in the church. It causes many to backslid. It is like an spiritual cancer among God's people. Pag hindi tayo aware, mga kapatid,
Hindi ka na nga ng bababae, hindi ka na nagsusugal, hindi ka nagbibisyo. Chismuso, chismusa ka, ikaw ang kanser sa loob ng iglesia. Yung mahihina, magbabackslide. Dahil sa ating kadaldalan. May narinig lang na kaunting negatibo, imbis na ipag-pray, ikakalat sa buong kongregasyon. At yung nakakatch up ng balita, mali na yung kanyang narinig, susunod, ibabalita, mali na, amen, praise God, daga lang yung nakita, pagdating doon sa huli, ilipante na, mga kapatid. At ito ang pumapatay sa revival at growth. At ito yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 24, amen, from verse 12 to 14, na sinasabi ron, because the iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. He that shall endure it unto the end, magpumilit kang makatapos ka, makarating ka sa finish line. Until the end, the same shall be saved. Iyon ang problema sa church world. Dahil ang alam nila, yung kultura nila ang pinaka-the best, hindi pwedeng i-touch. Untouchable sila, mga kapatid. May marinig lang na kaunting negatibo, pakakalatin, amen, rabbit yung pinag-usapan, pagdating doon sa dulo, ilipante na. Kaya nawawasak ang iglesia. Maraming kapatirang nang hina at umaalis dahil sa chismuso at chismusa sa loob ng iglesia. Alam nyo, sa mga pinagpastoran kong simbahan, sa biyaya ng Diyos, pag na-identify ko na ang isang miyembro ito chismuso, chismusa, kinakausap ko. At ipinapaliwanag ko sa kanila, ito ang haharapin mo pag hindi mo itinigil yan. Amen. Idolatry is one of the 7 abominations in the sight of God. Amen. Ito ang hindi nare-realize sa maraming Pilipino ng maraming tao. Idolatry. Deuteronomy chapter 7 verse 25. Deuteronomy chapter 7 verse 25. Okay, the graven images of their gods is muliter, hindi yung Diyos na tunay. Ibig sabihin, ang kinikilalang Diyos ng mga taong ito, Diyos-Diyusan, hindi yung totoong Diyos. Shall ye burn with fire, thou shalt not desire the silver or gold that is on them, nor take it unto thee, lest thou be snared therein, for it is an abomination to the Lord thy God. Idolaters is one of the abomination in the sight of God. Mayroon akong katrabahong Pilipino na sinasabi niya na ang nasarinong itim sa Quiapo nagmilagro kasi nasunog ng apoy pero hindi natupok. Sabi ko sa kanya, Brad, pahintulutan nyo lang ako na akong magsunog yan, 1 galong gasolina lang ang katapat niyan. Pag binuhusan ko yan, tupok yan, magiging abo yan. Kaya daw sinasamba nila. Libu-libong tao, mga kapatid, tuwing panahon ng kapistahan ng Quiapo, nagpapatayan sila dyan para mahipo nila yung nugnog na nasarino na yan, mga kapatid, na hindi nila alam, kamangmangan talaga, mga professional sila in secular world, mga kapatid, pero spiritually blind. Ito yung sinasabi ng Panginoon na the unbelieving person shall be burned in the lake of fire, which is the second death, in Revelation 21 verse 8. Amen. Idolaters. Praise God. Biruin mo yan. Sasambahin mo yung Diyos-Diyosa na yun. Na alam mo namang kahoy. Nililok ng isang manlililok. Luluhuran mo, igagalang mo, irirespeto mo. Amen. Kaya ako natutuwa kay Duterte pag nagpipreach siya eh. Nagagawin niyang panggatong yung mga ribulto ng Katoliko sa simbahan nila. Kasi kahoy nga yun. Ang kahoy ipinanggagatong lang yan at ginagawang dingding sa
bahay. Hindi dapat inilalagay sa altar at niluluhuran. Ito ang Biblia, ito ang salita ng Diyos nagsasabi. Deuteronomy 7:25. Igatong nyo sa apo yan. Huwag nyo luluhuran. Amen, praise God. And then sa Exodus chapter 20 verse 4 to 5, sabi ng Biblia sa 10 Commandments, His wrath will until the third and fourth generation who hate me. Lahat kayong lumuluhod dyan sa Diyos-Diyusan. Basahin nyo ang Exodus 20, 10 Commandments, mga kapatid. This is the real Bible. This is the true Bible. Because the history of the Bible, the first Bible is the 10 Commandments. We call it autograph Bible. Written, amen, by God Himself. Isinulat mismo ito ng Diyos. Sa tipak ng bato, ibinigay kay Moses. Ito ang alutuntunin. Ito ang batas na pairalin sa inyo. Bago ito isinulat nila Moses sa scroll. Ito mismo, sinulat ng Diyos, mga kapatid, sa 10 Commandments. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyusan. Tapos ikakatwiran nyo, hindi namin niluluhuran yan. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong gumawa. Gumawa kayo, ngayon nangangatwiran kayo. Di ba malaking kamangmangan yan, mga kapatid? Praise God. Ano pa? Sabi ng Panginoon, ano ang dapat gawin? What shall we do to idols and graven images? Ano daw ang dapat gawin? Deuteronomy 7:25 to 26, 2 Thessalonians 2:9 to 12, Matthew 24:23 to 37. Iyon ang dapat nyong gawin sa mga Diyos-Diyusan. Kinasusuklaman ng Diyos yan. At lahat ng nagtatanggol dyan, lahat ng sumasamba at nagre-respeto dyan. Sabi ng Panginoon, una, ikalawa, ikatlo, hanggang sa ikaapat na sali ng lahi ninyo, ng henerasyon ninyo, kinasusuklaman ko yan. Amen. Number 3, unjust weight and measures. Ito yung mga hindi matuwid na timbangan, mga panukat, pandaraya, especially sa mga negosyante, mga kapatid. Akala ko sa Pilipinas lang ang mga mandaraya sa palengke, mga kapatid. Pati dito, lahat ng tindahang inoobserbahan ko rito, mandaraya ang mga nagtitinda. Pag tinimbang yung kinikilo nilang binibili mo, nakakapit yung kamay nila sa timbangan para pabigat, mga kapatid. At yung iba naman, pag lamisa yung timbangan nila, ibinabagsak, idididid na malakas yung produktong binibili mo at magre-registered yung computer ng napakabigat, and then i-click nila. Kaya sinasaway ko sila, put of your hands upon the scale. Kaya maraming taong nagagalit sa akin. Inakasulat sa Bible yan, Romans chapter 1. Sawayin mo ang gumagawa ng mali. Pag pinahintulutan mo siya, partakers ka sa gawa niyang mali. Praise God. So ganyan ang ginagawa ng mga negosyante rito. Unjust weight and measures, mga kapatid. Deuteronomy 25:13 to 16. Proverbs 11:1. Proverbs 20:10 to 10 in verse 20. Ito yung mga verses na reference na kinasusuklaman ng Diyos. Sabi niya, abomination sa paningin ko. Amen. Yung ganyang klaseng mga tao. Nagagawa ng idea, yung katalinuhan na alam niya, gagawin niya para makapandaya ng kapwa. Amen. Deuteronomy 25:13 to 16, Proverbs 11:1, Proverbs 20 verse 10. Iyan yung mga reference na kinasusuklaman ng Diyos, mga kapatid. Ang ganung kaisipan ng tao, mandaraya. Then adultery. Amen. 7 abomination in the sight of the Lord. Adultery. Praise God. Deuteronomy 24 verse 4, it is Old Testament explanation about adultery. Dispensation of Old Testament. Deuteronomy 24 in verse 4. Her former husband which sent her away
may not take her again to be his wife after that she is defiled, for that is abomination before the Lord, and thou shalt not cause the land of to sin, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. So ito yung definition ng adultery sa lumang tipan, mga kapatid. Yung physical, actual na contact. Amen. Sa New Testament, praise God, ito ang definition ng adultery. Matthew chapter 5 verse 28. Matthew 5:28. But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. So this is the definition in the New Testament about the adultery. Adultery defined in the New Testament dispensation in Matthew chapter 5 verse 28. Kaya ito nga ang dahilan, kaya yung mga kababaihan na mananampalataya, kung gusto nyong umakyat sa langit, huwag kayong magsusuot sa labas ng bahay ninyo na bakat ang inyong katawan. Dahil pag ikaw tinitingnan ng lalaki ng opposite sex, praise God, at nagkaroon siya ng pagnanasa sa kanyang puso, sa iyong katawan, nagkakasala na siya ng pangangalunya niya. Hindi nyo alam, paulit-ulit kayong ginagahasa ng mga lalaki sa isip nila. Dahil sa inyong suot na nagpapasiksi kayo. Dati stocking lang yan. Ngayon ginawa ng pantalon, lalabas sa bahay na naka-stocking na lang halos. Mahaba nga ang palda mo, napakasikip naman, bakat na bakat ang bikini mo. Yung mga lalaki nakakakita sa hubog ng katawan mo, nire-rape ka sa isip nila, paulit-ulit mga kapatid. Kaya sabihin mong ang kabanalan nasa pagsuot ng palda. Palda nga ang suot mo, ang islit hanggang singit. Palda ang suot mo, bakat ang panty mo. Walang kwinta yan, wala kang kabanalan dyan. Lahat ng lalaking nakakakita sa iyo, nire-rape ka niya sa isip niya pag uwi sa bahay. Nagsasarili siya, ikaw ang iniisip, ginagahasa ka niya. So yun ang definition ng Biblia, mga kapatid. Number 5, sodomy, the sin of Sodom and Gomorrah. Leviticus 18:22 to 23. Leviticus 20:13. Romans chapter 1 verse 26 to 27. If you have a Bible, please take note it. Write down it in your note. Read it. Praise God. Examine it. Amen. Because the Bible tells us that Jesus said, amen, read the Bible in John chapter 5 verse 39. Amen. Praise God. John 5 chapter 5 verse 39, ganito ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Hindi yung relihiyon, hindi yung guro ng relihiyon ang magtitestify sa inyo patungkol kay Kristo, ang magtuturo sa inyo patungkol kay Kristo, kundi ang Biblia. Ito ang sabi ng Panginoon. John 5:39. Search the scriptures. Saliksikin nyo ang kasulatan. Hindi doon sa relihiyon magsaliksik, kundi ang Biblia. Amen. For in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Sa pamamagitan nito ng pagsasaliksik nyo sa Biblia, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. At itong Biblia magtitestify, magpapakilala sa inyo kung sino si Kristo. Hindi yung ipinagmamalaki yung relihiyon. Lahat ng guro ng relihiyon, sinungaling. Yun ang natuklasan ng Panginoon sa John chapter 8. Sabi ng Panginoon sa kanila, you seek to kill me because my words has no place in your heart. Itong Biblia ang totoo, mga kapatid. Sabi ng Panginoong Hesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life.
Praise God. Sodomy. Amen. Ito yung kabaklaan, katumbuyan na ginawa ng legal ngayon. Buti pa yung mga hayop, ang aso, hindi niya asawahin yung nanlalaking aso yung kanyang kapwa lalaking aso. Dahil alam niyang may espada yun, mag-iispadahan sila, magpipinsing sila. Di ba? Hindi ba kalukuhan yun? Lalaki, papakasalan mo yung kapwa mo lalaki. Anong gagawin niyo? Mag-ispadahan kayo? So yan ang malaking problema. Dito sa Canada, may mga mambabatas dito, sabi ko mga demon possessed ang mga taong ito. Gumawa sila ng batas na yung alaga mong aso pwede mong pakasalan. Kaya nga may mga libingan ng aso rito. Pero matatalino yan mga sa secular mga kapatid. Kaya ang mundo talagang ito pabigat ng pabigat mga kapatid. Eksakto ang sinabi ng Panginoon. As the days of Noah were so, also the coming of the Son of Man be. Sa Matthew 24. Matthew 25 mga kapatid. Kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Itong COVID-19 na ito, prelude ito, doon pa sa mas mabigat na mangyayari. Na maa-isolate talaga tayo pag i-declare ng Antikristo. Tandaan nyo, pag nawala si Trump sa Amerika, tuloy-tuloy na yan mga kapatid. Kasi itong kalaban niya, tao ng Illuminati ito. Tao ito ng Antikristo. Kung hindi natanggal si Obama, yung Obamacare niya, biochips na yun mga kapatid. Lahat ng bata na ipanganak sa Amerika, tatataka na ng chips. Then ano pa? Sorcery, number 6. Second to the last. Sorcery. In divination, magic, witchcraft. Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Exodus 22 verse 18. Dito sa Canada, yung mga tao ditong ayaw lumapit sa Panginoon, mas gusto nilang pumunta sa mga Chinese store, Bangladesh store, Indian store. Bumibili sila ng mga bato na kulay puti, kulay pula, kulay green, o itong puti na bato pang kapayapaan. Wala kang kapayapaan, stress ka, hindi ka matulog, bumili ka nito. Ilagay mo ito roon, hawakan mo bago ka matulog, magkaroon ka ng kapayapaan. Pagbalik nung bumili, ba't stress pa rin ako, hindi pa rin makatulog. Kulang yung binili mo, kulang ang power, dagdagan mo. Gusto mong gumandang babae ka, gumandang lalaki ka sa paningin ng mga crush mo, itong kulay berde bilhin mo. At gaganda ka sa paningin nila. Pumunta kayo sa Chinese store, ang daming ibinibintang ganyan. Gusto mo ng kapayapaan? Ito bilhin mo to. Gusto mong swertihin ka? Ito bilhin mo to. Anong sabi ng Biblia? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy ways prosperous, and then thou shalt have good success. Hindi yung bibili ka doon ng mga bato-bato para swertihin ka. Para magkaroon ka ng kapayapaan. Come unto me, Jesus said, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Si Kristo lang, mga kapatid, ang pwedeng kumontrol sa iyo na hindi ka magpakamatay, na hindi ka ma-stress, na makatulog ka ng mapayapa. Tanging ang Panginoong Hesus ang may kapangyarihan yan, mga kapatid. May kausap akong tao na ganun daw ang ginagawa, mga kapatid, ng mga kakilala niya. Pupunta sa Chinese store, Jinjan store, Bangladesh store, tambak na ng bato doon sa bahay nila. Dahil walang kapayapaan, gusto ko ng kapayapaan, bibili ako nito. Pagbalik doon, ando doon pa rin yung problema ko. Kulang ang power, bumili ka uli. Para dumagdag ang power. Iyon ang kamangmangan ng tao, mga kapatid. Ayaw nilang lumapit doon sa nag-iisang malakas at makapangyarihan. Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagbiyaya, Diyos na mapagpatawad. Amen. Diyos na nagbibigay ng kasiyahan, ng kagalakan, ng satisfaction sa puso ng tao.
ang ating Panginoong Hesukristo. Ayaw nilang lumapit. Ipinipilit nila, may relihiyon kami. Inuulit ko, ang relihiyon nyo, ang turo niyan mali. Dahil experience ng Panginoon yan. John chapter 8. Mga relihiyon ang kausap ng Panginoon doon, mga guro ng relihiyon. Sinabi ng Panginoon, pinipilit niyong patayin ako, ipako ako sa krus, dahil ang salita ko ayaw walang lugar sa puso niyo. Iyan ang ugali ng mga taong nanghahawak sa relihiyon. Yung totoong salita ng Diyos, rejected sa puso nila. Number 7, frowardness or disobedient. Proverbs 11:20, Proverbs 3:32, 1 Samuel chapter 15, 17 to 23. Ito yung the story of King Saul. Dito kinote ng Panginoon, to obey is better than sacrifice. Amen. The blessing in the course rest upon obedience. Yung mga preacher karamihan, blessing lang ang bahagi na ipangangaral. Yung course yun sumpa, hindi na. Kasi masasaktan ang congregation. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang Biblia balancing aklat ito. Sinasawa yung mali. Amen. At pinararangalan yung tama. Dito po sa Praise God, Deuteronomy chapter 28. Ganito ang sinabi. Amen. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. The blessing in the course is upon obedience. We are obliged by God to obey Him. Amen. Sa Diyos tayo maging loyal, mga kapatid. Praise God. Deuteronomy 28, from verse 1. And it shall come to pass, if, conditional word, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I commanded thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. In all this blessing shall come upon thee. So ito ang pangako ng Panginoon. Kung susundin mo ang kanyang salita, hindi mo kailangan bumili ng mga bato-bato, ng mga triangle na may mata, ng kulay puti, kulay green, kulay blue, kulay pula. Amen. Ang advice ng Biblia, basahin mo ang Biblia, sundin mo ito. Lahat ng pagpapala ng Diyos ay ibibigay sa iyo. Amen. All this blessing shall come upon thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in thy field. Blessed shall be in the fruit of thy body. Pati yung pamilya mo, yung mga anak mo, henerasyon mo, pagpapalain ng Diyos. Pag ikaw naging masunurin sa Panginoon, in the fruit of thy ground, in the fruit of thy ground, in the fruit of thy cattle, in the increase of thy kine, in the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket in thy store. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou comest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way, and flee before thee 7 ways. So magsisipangalat sila. Amen. The Lord shall command the blessings upon thee in thy storehouse, and in all thou sittest thine hand unto. Amen. And in all that thou sittest thine hand unto. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee in an holy people. Amen. So ang purpose talaga ng Diyos, tayo ma-restore. Katulad sa panahon ni Iba at Adan, nung banal pa sila at hindi pa sila contaminated ang utak at puso nila ng doktrina ni Satanas. Kasi doktrina ang isyu rito. Kaya na-contaminate si Iba at Adan dahil giniyakap nila ang doktrina ni Satanas. Napulyot ang pagkatao nila. Naging mardirer ang anak nila, nagpatayan din. So on. Amen, praise God. Ang henerasyon hanggang ngayon, ganun na ang sitwasyon, mga kapatid. So ang gusto ng Diyos, basahin natin ang Biblia, sundin natin ito, at doon tayo marirestore, mga kapatid,
na magkakaroon ng tamang kaisipan, tamang relasyon sa Diyos. Hindi yung pagsunod sa mga tradisyon, pagsunod sa relihiyon, mga kapatid. Amen. So ito yung blessings, conditional. Then the course, sa verse 13, "In the Lord shall make thee the head." Okay. Ang sumpa naman sa verse 15. "But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments in his statutes, which I commanded thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee." Kahit mapuno ka ng bato sa loob ng iyong bahay, pag hindi ka nagbasa ng Biblia, hindi mo inilapit ang sarili mo sa Panginoon, lalo kang ipupusis ng demonyo. Bawat batong binibili mo, may mga demons spirit na nakapaloob dyan, para lalo kang alisan ng kapayapaan. At bandang huli magpakamatay ka na. So ang sumpa ay nakalagay sa Biblia at ang pagpapala. Ang sumpa, pag hindi mo ito sinunod, hindi ka nagbasa ng Biblia, ipinilit mo yung sarili mong paniniwala na iwalay sa itinuturo ng Panginoon sa Biblia, susumpain ka ng Panginoon. "Or shalt thou," verse 16, "be in the city." Kahit saan ka pumunta, susumpain ka. "In course shalt thou be in the field. Course shall be thy basket in thy store. Course shall be the fruit of thy body." Yung magiging pamilya mo, anak mo, susumpain din. "In the fruit of thy land, the increase of thy kind, in the flocks of thy sheep. Course shalt thou be when thou comest in course shalt thou be when thou goest out. The Lord shall send upon thee cursing, vexation, in rebuke, in all that thou sittest staying hand unto for to do, until thou be destroyed, and until thou perish quickly, because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken me. The Lord shall make the pestilence cleave unto thee, until he have consumed thee from off the land, whither thou goest to possess it. The Lord shall smite thee with a consumption, and with a fever, mga sakit, and with inflammations, and with extreme burning, and with the sword, and with blasting, and with mild dew. Amen. And they shall pursue thee until thou perish. Blessing in course, the blessing in the course rests upon obedience. Hindi ako yung tipong preacher na uutuin ko kayo na maglingkod kayo sa Diyos, magpabaptize kayo, pagpapalain kayo ng Diyos. Hindi ako ganun. Ang sasabihin ko sa inyo, pag naglingkod ka sa Diyos, balanse ang mangyayari sa buhay mo. Depende sa katapatang ibibigay mo sa Diyos. Kung talagang susunod ka, sinabi ko nga sa inyo, when God has promised, He is willing and able also to perform. To bless your life, your kindred, your, even the fruit of thy bodies. Pero kung ikaw ay hindi susunod, ito ang nakalaan sa iyo. Susumpain ka ng Diyos. Sino ang kausap dito? Mga unbeliever? Hindi. Mga believer, ito sila Moses. Akala nyo lahat ng kasama ni Moses naligtas? Hindi. Mas marami ang napunta sa impyerno. Ilan lang ang naligtas, mga kapatid. Yung totoong sumunod sa salita ng Diyos at minahal nila sa puso nila ang Diyos. Hindi yung pakunyari na nandiyan lagi sa simbahan pero hindi naman talaga sumusunod. We are obliged by God to obey Him. Proverbs 7, chapter 7, verse 1 and 2, Ecclesiastes 12, 13 to 14. Amen. Anong sabi roon, mga kapatid? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. For God shall bring every works into judgment, whether it be good and whether it be evil. Hindi porke nasali ka sa simbahan na nagsasabing ito ang nagtuturo ng katotohanan. Akala mo ligtas ka na automatically. Hindi. May gagampanan ka sa salita ng Diyos. Amen. James chapter 1 verse 22 to 25. 1 Peter 1:14. We are obliged by God to obey Him. This is a command, not a request. Clear-cut command that demands clear-cut obedience.
Amen. Dapat mga kapatid, sinusunod natin ang salita ng Diyos. Obedience is a proof of love. Sabi ng Panginoon John 14:15-21, if you love me, keep my commandments. If you love me, kung conditional word, totoong mahal nyo ako, susundin nyo ang aking utos. Mas masarap maging loyal sa Diyos, mga kapatid, kaysa anumang institution, kaysa anumang kinalakihan natin. Dahil babak-apan ka talaga ng Diyos, mga kapatid. 1 John chapter 2 verse 5-6. Amen. 1 John 5, 2-3. 2 John chapter 1 verse 6. Ito yung mga talata na inuobliga tayo ng Diyos na sumunod sa Kanya. Sabi niya, if you love Him, keep my commandments. Ganon kasimple ang instruction ng Panginoon. At ang instruction ng Panginoon nasa Biblia, hindi doon sa tradisyonal ng mga tao. Kasi sa organization, sa mga tradisyon, sa mga simbahan, ang daming mga inilagay na mga alituntunin. Katulad sa mga Parisiyo. Kaya kinasuklaman sila ng Panginoon. Praise God. So kung totoong mahal natin ang Diyos, magbasa tayo ng Biblia, ito ang buong katotohanan. There is only one truth in this planet. Hindi ang doktrina ng science, hindi ang doktrina ng psychology, hindi ang doktrina ng gobyerno, hindi ang doktrina ng negosyo, mga kapatid. Ang doktrina ng Biblia. Ito ang nag-iisang katotohanan. Hindi ang doktrina ng relihiyon, hindi ang doktrina ng mga teologyan. Ang katotohanan nag-iisa sa mundong ito na accurate 100%. Salita ng Diyos ang Biblia. Wala nang iba, mga kapatid. The Bible is the final authority. Amen. The Bible is without error. It is the words of salvation and will be true and useful forever. The Word of God is settled in heaven. Sa langit, nandoon din ang Biblia at ito ang ihahatol sa atin ng Diyos sa pagbuhukom. God bless you all. Thank you for watching. Amen. Praise God. Hallelujah. Rutokoda sa takadaya baba. I love you, Jesus. Abba, my Father. Amen. You are the Father of my spirit, O God. You created me. Amen. According to your own image, O God. And I want to worship you this morning. I want to exalt your name above every name, O God. I pray, amen, for the healing. Amen, complete healing to those, hallelujah, who are sick, amen, right now, I pray. Give him faith, O God, increase his faith. Touch him right now. I pray, hallelujah, for the manifestation of your power upon their lives. Healing power to be upon their bodies, O God. Hallelujah, touch them, Lord, right now, I pray. Hallelujah, I pray for blessings, O God, to be upon our lives. Give us more spiritual understanding so that we will know, amen, and will obey your, amen, your words, O God. Let thy will be done in our lives, Lord God. Hallelujah. Thank you so much, O God. Hallelujah, for your words. O God, thank you so much for your power, for your Holy Spirit right now. We feel in our hearts right now. Thank you so much, oh God. Thank you for your protections. Thank you for the forgiveness of our sins. Thank you for your precious blood that was shed on Calvary. Thank you for the cross, oh God, for your sacrifices. We love you. Hallelujah, 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 hallelujah. Help us to believe. Help us to love you more, oh God. Hallelujah. Thank you so much, oh Lord God. Hallelujah. Hallelujah, I pray for more souls to be brought forth, O God, in your kingdom, O God, hallelujah. Help them to find a place of repentance, Lord, to humble themselves before your sights, O God. Hallelujah, I pray. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much for everything, for the gift of life. Oh God, hallelujah, for the salvation of our souls, for the heavens, New Jerusalems, oh God. Hallelujah, that you has prepared for us, oh God, that someday we will be there. Hallelujah, hallelujah.
to see your face, O God. As stated in John chapter 3, verse 2. Amen. That says, when He shall appear, we shall be like Him as we see Him as He is. Thank you for our glorified body, for the future bodies, O God, you prepared for us, Lord. Thank you so much, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you for everything, O God, this morning. We love you. Hallelujah. Pagpalain mo lahat ng nakikinig, Panginoon. Those who are really seeking for the truth, I pray, help them to find it, O God. Guide them, O God, to find it. Hallelujah. Open their hearts. Spiritual understanding, Lord. Lahat ng nangangailangan ng kagalingan, I pray. Help them to believe. Hallelujah. Praise God. Pagalingin mo sila, Panginoon. Complete healing to be upon their bodies, O God. Right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray for your mighty touch to be upon their lives, Lord. In the name of Jesus Christ, pagpalain mo ang iyong mga anak. Alisin mo ang mga sumpa, Panginoon. Tulungan mo kami sumunod sa kalooban mo, Ama. Para hindi kami malagay doon sa, amen, isang grupo na sinumpa mo sa Deuteronomy chapter 28, O God. Hallelujah. Thank you so much for everything. As we give you all the glory, we give you honor, we give you praise. We worship you, Lord, in spirit and in truth. This all we pray. In the name, in the mighty name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. So next Sunday, we have a guest speaker. He's a younger brother of Brother Nick. And Brother Nick will be introduce him to us next Sunday morning. He is a pastor of a growing Amen church in the Philippines, located in somewhere in Iloilo. Amen. He is also teacher, public teacher, I think, in profession, but he is also using by God to preach the word of the Lord. Amen. Praise God. And I invite you all again this next Sunday. God bless you all. Amen. I love you. Amen. Praise God. No personal. Amen. But it is the word of the Lord. Amen. Hindi po ako nami-personal. Ayaw kong saktan kayo. Pero ito'y salita ng Diyos na kinakailangan ipangaral, kinakailangan yung marinig, mga kapatid. Amen. God bless you. Tsukurada satakaya dababa. Amen. Praise the Lord.